Ang pangalan ko ay Paulo. Dati akong kampeon sa boxing ng mundo. Isang 10 beses na kampeon sa kampyonato ng boxing ng mundo. Isang taon na ang nakalipas, hinanap ko ang ipaghiganti ang aking ama. Inilantad ko ang mga lihim ng DOC, World Boxing Kampyonato ng Boxing. Ngunit noon, nagkaroon ako ng malubhang panloob na pinsala. Upang palakasin ang aking katawan, pinapasuot ako ng aking guro ng isang bakal na singsing para sa pagsasanay ng timbang. Dahil sa aking pagsisiwalat, ang mga puwersa sa likod ng DOC ay naglunsad ng mabangis na paghihiganti. Amo, siya iyan. Tatlong segundo. 6 na segundo ang bagal kumpara sa huling batch. Lalong lumalala. Kung wala ang bakal na singsing, tiyak na mas madali. Tatay, ang taong pinahanap mo sa akin, talaga bang ganoon siya kagaling? Nagdebut siya sa 15 taong gulang. Sa loob ng 10 taon, hindi lamang niya na-sweep lahat ng pambansa at pandaigdigang paligsahan, kundi nanalo rin sa kampyonato ng boxing ng mundo ng 10 beses na sunod-sunod. Sa susunod na ilang siglo, mahirap para sa sino man na pantayan ang kanyang tala. Tatay, pinahanap ko ito sa isang tao. Pagkatapos niyang makalabas ng bilangguan, nawala siya nang walang bakas. Ang paghahanap sa kanya. Kailangan natin siyang mahanap, kahit ano paman. Ngayon, ang tradisyonal na martial arts sa Hilagang Lalawigan ay umuunlad. Ngunit dito sa Timog Lalawigan, ang modernong labanan ay bumababa. Kung hindi natin siya mahanap, sa darating na kompetisyon sa pagitan ng dalawang lalawigan, tiyak na matatalo tayo. Kukuha ako ng ilang lalaki at magpapatuloy sa paghahanap. Mahalaga ang paghahanap, ngunit ang bagay tungkol sa iyong kapatid na babae, hindi rin pwedeng maantala. Ang samahan ng mga halimaw mga plano sa IPO ay nabigo. Bilang ang amo sa likod ng mga eksena, si Benjo ay nawalan ng bilyon-bilyon. Nakatanggap ako ng balita na naglagay siya ng malaking bounty sa iyong kapatid na babae at sa batang iyon. Tungkol naman sa iyo, pumunta ka at iuwi mo ang iyong kapatid na babae muna. Ngunit tatay, alam mo ang personalidad ni Iris. Matigas ang ulo niya. Bukod dito, talagang naaakit siya sa lalaking iyon mula sa club. Mahal na mahal niya ito. Isang kampyon ng Doc, malaking bagay. Ang aming pamilyang Lawford ay marami. Bukod pa, pagkatapos siyang lasonan, siya ay naging lumpo. Iris ay aking anak na babae. Hindi ako tatalikod at hahayaan na may mangyari sa kanya. Kukunin ko muna si ate. Siya na.
Kung makita mo yang basagulero na si Paolo mamaya, siguraduhing turuan mo siya ng leksyon. Mga taong tulad niya, huwag mong hayaang hilahin pababa ang aking kapatid. Huwag kang mag-alala, Baron. Pagdating ng panahon, pagbabayarin natin siya. Sino ang nagparada ng kotse? Napakawalang galang. Hindi ka ba pwedeng tumigil sa pagiging pabaya kahit minsan? Ang pabaya talaga? Ang regalo para kay Iris? Naiwan mo sa kotse. Tama ka, Baron. Nasaan ang kotse natin? Songlin, tignan mo. Sino ang bastos? Napakabastos. Para sipain ang kotse ko? Mukhang may isang tao na sumipa ng kotse dito. Isang 3 toneladang SUV ang nasipa ng patagilid dito? SUV? Nasipa ng patagilid dito? Nakakatawa. Iris, malala ang mga sugat ni Paulo. Kahit na nagpapahinga siya sa loob ng 1 taon, hindi pa rin tayo pwedeng magpabeya. Lalo na, bawal na ang away. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay hindi na siya mailigtas. Iris, gusto mo akong makita? Iris? Bilisan mong i-play ang footage ng surveillance mula sa entrance. Ngayon na. Baron, bakit ka nandito? Tamang-tama. Ipakilala kita. Ito si... Alam ko, ang kampyon ng DOC. Dahil ikaw ay isa sa mga empleyado ng kapatid ko, sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Mula ngayon, ang samahan ng boxing ng kampeon ay opisyal ng binuwag. Opisyal ng binuwag. Maaari ka nang umalis. Iris, ano ang nangyayari? Baron, ano ang pinagsasabi mo? Kailan ko nasabi na binubuwag natin ang samahan? Hindi binubuwag? Alam mo ba, sinira ng taong ito ang samahan ng mga halimaw na plano ng IPO na nagdulot kay Amo Benjo ng DOC ng malaking pagkalugi. Siya ay nag-alok ng malaking bounty at pinadala si Dino sa Timog Lalawigan para patayin ka. Ano? Dino? Yung isa, ang bagong Triple Crown Champion, ang demonyong Dino? Ang estilo niya sa laban ay mabagsik. Ang kanyang KO rate ay kasing taas ng 80%. Sinasabi na siya lang ang makakalaban ang 10 beses na kampeon. Sa kasamaang palad, sa ika-11 paligsahan ng kampeon, ang 10 beses na kampeon ay hindi tumanggap ng hamon. Mayroon pang chismis na natakot siya at umatras. Sa tingin mo ba kaya mo siyang harapin? O kaya ng isang DOC? Kampeon na humawak sa kanya? Iris, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kahit si Dino hindi ka masasaktan. Ikaw? Sino ka ba? Yung kaya tumapat kay Dino, ang 10 beses na kampeon? Kuya, gusto lang ni Paolo ang pinakamabuti para sa akin. Anong ginagawa mo? Para sa ikabubuti mo. Kung talagang mahal ka niya, hindi siya nakipag-away kay Scorpio. Sa simula pa lang, tingnan mo ang gulo ngayon. Paulo, tama ba? Kung naaalala ko ng tama, Iris minsang nagligtas ng buhay mo. Kaya, ngayon ay binabayaran mo ang kabutihan ng kasamaan? Hinihila mo siya para mamatay kasama mo? Hindi iyon. Ibig kong sabihin, basta't nandito ako, kahit si Dino hindi makakapinsala kay Iris. Matigas ang ulo. Hoy, tatay. Ano? Kailangan mong sumama sa akin ngayon. Tumawag si tatay. Sabi niya si Dino at ang kanyang grupo dumating sa Timog Lalawigan kaninang umaga. Sa tingin ko, papunta na sila dito. Kung hindi tayo aalis ngayon, mahuhuli na tayo. Kuya, alam ko, ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko. Pero ang samahan ng boxing ng kampiyon ay ang gawain ng buhay ko. Hindi lang ito ang pangarap ko, kundi pati ang mga kaibigan ko. Kung aalis ako, ano ang mangyayari sa kanila?
Dahil kilala si Dino, hindi niya sila pakakawalan. Iris, kapag may sakuna, bawat isa ay nag-iingat para sa sarili. Bakit mo sila inaalala? Lahat sila ay mga taong personal kong nirecruit. Kailangan kong managot para sa kanila. Paolo, alam kong mahirap para sa iyo na umalis ngayon. Pero si Dino, kilala bilang demonyo ng impyerno. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa nawawalang 10 beses na kampiyon. Alam kong magaling kang mandirigma. Pero, dahil sa mga dati mong sugat at internal na problema, ang manatili dito ay halos pagpapakamatay na. Eto, 1,000,000. Makinig ka sa akin. Kunin mo ang perang ito, maghanap ng maliit na lugar, at mamuhay ng payapa. Master, wala akong alam. Maliban sa pakikipaglaban. Ano pangalan mo? Bumalik ka sa samahan kasama ko. Papakainin kita. Iris, maniwala ka sa akin. Si Dino ay hindi katapat. Sino si Paolo? Lumabas ka at mamatay. Buboy, kumusta ka? Ayos lang ako, Paolo. Pero sina Chris at Daniel at ang iba pa. Huwag magmadali. Patay na sila. Maya-maya. Pagkatapos mong makipaglaro sa akin, ibaba kita. Iris. Paolo. Dahil nandito na kayong lahat. Dito. Saves me the trouble of looking for you one by one. Dante, Dino, makipaglaro kayo sa kanila. sige, makikipaglaro ako sa inyo. Dino, sa tingin mo ba madali lang mang-api ang pamilyang Lawford? Lawford? Sabi ng kapatid ko, Lawford? Ano ba ang Lawford? Basta tama ang bayad. Lawford, papatayin ko pa ang sarili mong ama. Paolo, hindi kanya katapat. Umalis ka na. Bilisan mo at umalis. Go! Hindi pwedeng umalis. Hindi pwedeng umalis. Kailangan mong makipaglaro sa akin. Ang mga walang kwentang tao ay nagdudulot lang ng problema. Ngayon, kasama ko si Baron Lawford dito. Hindi na dapat pumalit ang mga walang kwentang tao kung kumalat ang balita. Hindi ba tayo matatawa ng mga tao? Ang pamilya nating Lawford. Tigilan na ang mga kalokohan. Kung gusto mong lumaban ka. Sinong matatakot ay duwag. Dino, sa pagitan mo at sa akin, walang galit. Ginagawa mo lang ito para sa pera. Paano kung ganito, sabihin mo ang presyo mo? Sa pagitan natin, tawagin na nating quits. Ano sa tingin mo? Miss Iris, napaka-polite mo. Naalala mo si Kiko? Siya ang bunsong kapatid ko. Natalo siya sa inyo. Nawalan ng mukha. Kailangan kong bawiin para sa kanya, di ba? Pero ang kapatid ko ay matagal nang naaakit sa napakagandang Miss Iris sa mahabang panahon. Kung si Miss Iris ay handang sumama sa akin, baka isaalang-alang kong iligtas ang buhay mo. Pero siya, ngayon, dapat mamatay. Paolo, huwag kang padalos-dalos. Nasaktan ka. Hindi ka makakalaban. Ah, tama. Ang pangalan ng tatay mo ay Pei Ching. Tama ba? Si Scorpio ay talagang pangkaraniwang tao lang. Kung hindi mo aalisin ang banta, mapapahamak ka at mapapatay ka. Sa tingin mo ba talaga na ang pagkamatay ng tatay mo ay iniutos ni Scorpio? Sa totoo lang, ako ang may kagagawan. Ano ang sinabi mo? Paolo,
Paolo, sadyang pinupukaw ka niya. Huwag kang magpadala. Sisi! Labanan mo ako. Kasama makipaglaro sa akin. Nagbobola ka. Lalabanan kita. Sige, mabuti. Sige. Gusto kong makita kung gaano kahusay ikaw. Leo, bumalik ka. Bakit nagmamadali? Si Leo ay isa sa mga pinakamahuhusay na manlalaban ng pamilyang Lawford. Marahil, hindi siya katapat ni Dino. Ngunit laban sa taong ito, may tsansa siya. Leo, hindi siya katapat niya kahit na. Tumahimik ka. Ikaw mismo ay walang silbi, pero pinapalakas mo ang loob ng iba at pinapahina ang loob ng sarili mo. Ha? Paolo, lalaki ka ba talaga? Tigilan nyo na ang pagtatalo, kayong dalawa. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Kung hindi, mamatay ka. Hinahanap mo yan. Ay naku, Leo, huwag mo akong takutin ng ganyan. Bilisan mo, may tao ba? Dalhin siya sa ospital. Hindi ito masaya. Kung kayo ay mahihina ganito, mabuti pa mamatay na kayo. Paolo, huwag kang padalos-dalos. Si Dante ay hindi basta-basta. Sabi ng mga chismis, siya ay junior ni Dino. Maaaring may kapansanan sa pag-iisip, ngunit ipinanganak siyang may sobrang lakas. At saka hindi ka pa nakakabawi. Kahit naganap kang gumaling, hindi mo siya kayang talunin. Ang titulong DOC Kampiyon para sa isang tulad niya ay walang kahulugan. Hindi ito masaya. Kung takot kayong mamatay, kayong lahat-lahat luhod sa harap ng aking kuya, baka sakaling ang aking kuya ay magiging mas maganda ang timpla. At iyong nakadilaw, iyong munting babae, ikaw ay sasama sa aking kapatid na si Kiko. Kung masaya ang aking kuya, hahayaan kanyang mamatay ng mabilis. Ikaw ay sobra na. Akala mo ba talaga ang bulwagan ng sining panlaban ng lakas ay puno ng mga mahihina? Tama na. Kayo dalawa, umurong kayo. Ito ay walang kinalaman sa inyo. Miss Iris, ginaganyan niya tayo. Kahit na matiis mo, hindi ko kaya. Tama, hindi natin ito matitiis. Sabay tayong lumusob para maibalik ang karangalan ni Kuya Leo. Okay lang, Iris. Huwag kang mag-alala. Ang kanilang lakas ay pantay kay Leo. At saka, kung sabay silang lumaban, kahit hindi sila manalo, hindi nila papakawalan ng basta-basta ang lalaking iyon. ang lalaking ito ay lampas sa inyong antas. Kahit lahat kayo sumalakay, talagang matatalo kayo. Sino ka ba? Wala kang kwenta. Masyadong takot humarap at sinisira mo ang morale namin. Kung takot kang mamatay, umalis ka na dito. Puro kahadlang. Kapag nagsimula na ang laban, walang mag-aalaga sa'yo. Pero si Leo, Si Leo ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa basurang tulad mo. Kung masyado kang takot lumaban, tumahimik ka na lang. ako, Paolo, alam ko, simula nang hindi ka na makapag-boxing, nasasaktan ka sa loob. Pero tapos na ang tapos. Ang magagawa lang natin ay magtiwala sa kanila. May pag-asa. hindi maganda. Malapit nang mag-power up si Dante. Hindi ito nakakatuwa. Hindi. Hindi talaga masaya. Hindi. Ang sinasabi ko ay ang pamilya mong Lawford. Maaari mo bang ituro ang isang bagay na kapaki-pakinabang talaga? May mga taong namamatay.
ininsulto ang pamilya kong Lawford, pinatay ang nakababata kong kapatid. Hindi kita pakakawalan. Walang mata ang mga kamao at paa. Ang buhay ay may hangganan. Baron, unang araw mo sa pakikipaglaban? Ikaw, Iris, ang aking pasensya ay may hangganan. Iminumungkahi kong pag-isipan mong mabuti kung gusto mong sumama sa aking kapatid. At ibigay ang walang kwentang ito upang maiwasan ang mas maraming inosenteng nasasaktan. Halika na, lalaban ako sa iyo. kapatid, Ang mga tao ng pamilyang Lawford ay hindi dapat mamatay ng walang kabuluhan. Kailangan kong makamit ang katarungan para sa kanila. Dante. Maliit na labanan, tapusin ng mabilis. Ito ang pressure point na Shangjong. Kung tamaan, tiyak na mamamatay si Baron. Baron, umiwas! kapatid, Tumigil. Isa na namang darating para mamatay. Paulo, nasugatan ka. Bumaba ka na. Anong ginagawa mo diyan? Walang kwenta. Hindi ka pa ba nakakapahiya sa amin? Kuya, ikaw, Iris, kung hindi niya ako pinigilan kanina at pinigilan akong kunin ka, makarating kaya dito? Nasiyahan ka na ba? Masaya? Iris, wala lang ang sugat ko. At saka, hinahanap ako ni Benjo. Hindi na kita isasama dito. hindi. Sabi ng doktor hindi ka na talaga pwedeng lumaban. Tama, Paolo. Kahit si Baron hindi siya katapat. Huwag kang umakyat diyan na nagpapakabayani. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala para saan? Magtiwala para umakyat ka at mamatay? Para hiyain ang sining panlaban ng Timog Lungsod? Hiyain tayo? Bumaba ka na rito. Hanggat nandito ako, hindi mo pwedeng magpabayani dito. Kabilib. Kung ako tatanungin, walang pakialam kung sino ang umakyat. Mamamatay kayong lahat pa rin. Maaga o huli? Ano bang pinagkaiba? Alam ko gusto mong maghiganti. Pero sa kalagayan mo ngayon, pag akyat mo diyan, hindi na kung kaya mong manalo. Hindi ka tatagal sa isang round. Iris, huwag kang mag-alala. Makikita mo sa sandali. Dan si Tama. Laban na. Hayaan mo akong makita kung ano ang kaya mo. Paulo, para kang walang kwentang ama mo. Parehas na parehas. Gusto mong mag-overestimate ng sarili mo. At matalo, parang asong patay. Anong sinabi mo? Iris, ikaw. Kahit ano pa mangyari, ngayon hindi kita hahayaang umakyat para itapon ang buhay mo. Makinig ka na lang kay Iris. Iris, actually, talaga naman. Ito ba'y teleserye? Laban. Alam ko ang teleserye. Tigilan nyo na ang away, mga pare. Oo. Kung hindi ka nangangahas umakyat, lumapit ka at lumuhod. Yumuko ka sa amo ko. Sino ba ang nakakaalam, mamaya? Baka hayaan kanyang mamatay ng mabilis. Iris,
Gusto niyang mamatay. Hayaan mo siya. Dahil sa kayabangan mo na hindi lang nasaktan ang kapatid ko, kundi pati ang buong club. Wala talagang saya ito. Tumahimik kayong lahat. At ikaw, gusto mong makipaglaro sa akin, ha? Sige, ilalagay kita ngayon sa sulok. Paolo. Mauna ka. Ito ay siko ngang puso ngang Bajichuan. Ganyan pala. Ito ang tunay niyang lakas. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Sabi nga nila, mas mabuti pa ang 10 suntok kaysa isang siko. Itong bata, tapos na. Ang tagal niyang nagpakatatangkad, hindi man lang makapigil ng isang galaw. Si Dante ay iba sa mga naunang mamamatay. Ngayon, dahil pinipigilan siya ng Dark Steel Ring, hindi siya makalaban. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakasabay sa akin. Ito ay, Ngayon, bumaliktad na ang sitwasyon. Ako naman ngayon. Ako naman. paano naging ganito kagaling ang batang ito? Isang malakas na tao tulad ni Dante natalo ni Paolo. Nakakamangha talaga. Hindi ko kayang gawin iyon. Paano niya ginagawa iyon? Leo, tingnan mo. Sinipa niya ang kotse at tumagos. Una, nagpanggap siyang mahina para maging kampante si Dante, tapos sumalakay ng tama ang oras. Madaya, di ba? Sarili niyang kayabangan iyon, anong kinalaman ko doon? Sa tingin mo ba, dahil lang nandaya ka at tinalo si Dante, ikaw ay hindi matatalo? Sasabihin ko sa'yo, wala ka. Walang-wala ka. Amo, malala ang lagay ni Dante. Kung hindi natin siya dalhin sa ospital, baka hindi na siya makayanan. Ang buhay mo tatagalan ko pa ng ilang araw. Sa ilang araw, ako mismo ang kukuha. Tara na. Teka. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Swerte ka lang, tinalo si Dante. Akala mo talaga ikaw ang 10 beses na kampiyon? Paolo, kunin mo na lang ang panalo at umalis ka na. Magsasalita ka ba o hindi? Paolo, baka dapat bitawan na natin to. Si Dino siya, ang kilalang hellhound ng Hilaga. Malayo ang agwat ni Dante sa kanya. Hindi man lang malapit. Papayagan sana kitang mabuhay ng ilang araw pa. Pero nagbago ang isip ko. Ang buhay mo, ngayon, kukunin ko. Baliw ka ba? Lalabanan mo siya? Dudurugin ka niya? Parang asunggala? Ganun kasimple? Palagi mong sinasabi na ginagawa mo ang makakabuti para sa kapatid ko. At ngayon,
Kung talagang patayin ka ng lalaking iyon, nandito pa rin kami para sa kanya. Lahat tayo, madadamay sa'yo. Kuya? Sa tingin ko tama si Paulo. Noong nasaktan si Leo, hindi ka ba pumunta at naghiganti agad-agad? Ako. Well, Paulo. Gaano ka katiyak? Ano? 30% lang? 30% tsansa. Parang pagpapakamatay na yan. Si Dino siya. 30%. Hindi naman masama yon. 3 segundo lang. Talunin siya ng 7 beses. Ito ba talaga ang tamang oras? Nagbibiro ka pa ba? Iris, seryoso ako. seryoso? Binibiro mo ako? Tinalo mo siya ng 7 beses sa 3 segundo? 100% KO rate? Maliban sa world title match, ang 10 beses na kampeon, walang ibang nakagawa. Paolo, ito ay larawan ng aking idolo, ang 10 beses na kampeon. Sana swertehin ka. Ang 10 beses na kampiyon? Yung duwag na tumakas. Sumisip-sip ka lang sa kanya. Hindi pa nga siya nandito ngayon. Kahit nandito siya, hindi kanya maililigtas. Kahit ang 10 beses na kampiyon ay hindi mangahas lumaban sa amo ko at naghahanap ka ng gulo, Ang amo mo ang naghahanap ng gulo. Si, ngayon makikita ko kung ano ang kaya mo. Lumapit itong bata para masuntok. Malinaw na sinusubok niya ang aking lakas. Paano siya nagkakaroon ng ganyang tapang at karanasan? Ang bajikwan ni Dino ay simple, diretso, mabangis, at sumasabog. Master na siya. Itong si Paulo ay hindi katapat niya. Laban. Ulit? amo. Amo, Paano ka naging napakalakas? Hindi naman sa sobrang lakas ko. Ikaw ang sobrang mahina. Ikaw. Sa bansang ito, ang mga makakatalo sa akin ay mabibilang sa isang kamay. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ang kalaban mo. Ang mahalaga ay manalo. Wala nang ibang mahalaga. Wala nang mahalaga. Baka ikaw ay... Wala akong panahon para pag-usapan ang iba pa sa iyo. Isang bagay lang ang gusto kong itanong. Ang pagkamatay ng tatay ko noon, sino ang may pananagutan? Noong una akong naging bounty hunter, ang unang trabahong kinuha ko ay ibinigay ni Holt na nag-utos sa akin na dalhin ang tatay mo sa Timog Lalawigan. Noong oras na iyon, siya ay halos hindi na humihinga. Holt? Paolo, kahit natalo ako sa iyo ngayon, ang mga tauhan ni Benjo ay maraming malalakas na mandirigma. Hindi niya ito palalampasin. Ingatan mo ang sarili mo. hindi naman yon masaya. Masyadong malapit. Huwag lang. Ganito lang. At talo ka na sana. Iris. Buti na lang okay ka. Paolo? Mali ako dati. Ang sinabi ko, huwag mong seryosohin. Ayos lang, Baron. Siya nga pala. Kilala mo ba ang isang lalaking nagngangalang Holt? Si Holt, ang hari ng pulubi ng Timog Lungsod. Narinig ko na nagsusuot siya ng basahan at ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-alagala sa Hilaga at Timog.
hindi nananatili sa isang lugar. Hindi siya madaling mahanap. Bago ako dumating, sa tingin ko nakita ko siya ng ilang beses sa lungsod ng ulap. Pwede mo siyang hanapin doon. Iris, hindi ka pa umuwi sa loob ng 5 o 6 na taon. Magandang pagkakataon na bumisita. Si. Pumunta sa ospital at magpahinga. Ayos lang ako. Tara na, sa lungsod ng ulap. Paolo, si Holt iyon. Ano ang sinabi mo? Pinapunta ni Harold ang tatay mo sa Timog Lalawigan. Noong oras na iyon, siya. Isang hininga na lang ang natitira. Paolo, huwag kang magalit. Si Harold ay sikat na sa loob ng maraming taon at mahirap siyang harapin. Paano kung niloloko ka ni Dino? Mapapasubo tayo. Tama. Tingnan muna natin. Anong ginagawa mo? Nagdala si Harold ng grupo ng mga lalaki, sabay lulusob sa Timog Lalawigan, lahat ng mga bayani doon. Hindi ko kinaya, kaya nakipaglaban ako. Pero, isang galaw lang, talo ako. Ikaw pala. Iris. Buboy. Tingnan natin. Halos 10 taon at kayong mga taga-Timog Lalawigan ay mga basura pa rin. Walang pagbabago. Tanga ka, pakisabi naman, walang kwenta. Pulubing ampog. Ang yabang mo dati. Pero minsan, pinaulanan ka ng suntok. Tandaan mo, Bata, anong sinabi mo? Tumutukoy ka ba sa lalaking si Carlo? Dati, ayaw ko siyang pakialaman. Pero siya, masyadong mayabang. Sa huli, sa Timog Lalawigan pa rin, pinatay ko siya sa isang suntok. Tatay? Tatay! Ako na bahala sa kanya. Alis na ako. Ikaw, Hindi ba tayo nagkasundo na tingnan lang ito? Anong ginagawa mo? Oo, Paolo. Aakyat na ngayon. Pagpapakamatay yan. Akala mo walang tao sa lungsod ng ulap? Ang tatay ko ay... Hayop ka! Akala mo walang tao sa lungsod ng ulap? kung kayo man mula sa lungsod ng ulap ay may tao o wala, hindi ko alam. Pero mga duwag, marami sa kanila. Hinahanap mo yan. Ito ay... Galing sa tatay ko noong araw. Maraming dislokasyon ng buto. Ang mga akupoint na kihay at danjong ay parehong nawasak. Malamang nasanay ang kalaban sa pagbuno at bawat galaw ay naglalayong pumatay. Mga pilay ng buto, ang kihay at danjong akupoints ay parehong nawasak. Tulad ng tatay ko noon, eksaktong pareho. Ang pakikipaglaban sa ring ay hindi kapareho ng pagpatay. Bakit naman ganoon kalupit? Palayasin siya. Patayin ang isang walang kwentang basura at nagre-reklamo ka? Hindi mo gusto? E di hamunin mo ako, duwag.
Nandito ako para laban ko sa'yo. Paolo, Bata, basa pa ang tenga mo at gusto mong lumaban sa arena? Sa tingin mo ba, nandito ako para makipaglaro sa isang bata? Anong problema? Takot ka? Takot? Sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa mga talunan na ito. Wala kang naidudulot na interes sa akin. Bata, kung gusto mong makipag-isa sa isa sa amo namin, kailangan mong magbayad ng halaga. May, ganyan kang pera? Parang masyadong seryoso yan. Paano kung umihi siya sa panty dahil sa takot? Anong halaga? May pera. Mawawalan ka ng pera. Walang pera. Babayaran mo ng buhay mo. $1 at makikipaglaban ka? Bata, tubig ba ang nasa utak mo? Kung hindi ka lalaban, umalis ka na. Huwag kang umupo sa inidoro kung hindi ka tatay. Umalis ka! Umalis! Umalis! Paolo, ako may konting pera pa. Hindi na kailangan. ano ba ang gusto niyang gawin? Bata, wala kang pera at gusto mo pa ring lumaban? Sa oras na yan, mas mabuti pang pumunta ka sa ospital at ipacheck ang ulo mo. Wala akong pera. Pero mayroon akong bagay. Natiyak na magiging interesante sa'yo. Wala talaga akong pera. Pero may isang bagay na sobrang magiging interesado ka. Akala ko may maganda. Larawan lang pala. Nilabanan mo na ba siya? Hindi mo naaalala. Marami na akong napatay sa buhay ko. Marami na akong nakaalaban. Sino ba siya? Bakit ko siya dapat alalahanin? Ikaw. Sumagama pala kayo. Yung sinabi mo kanina, yung basurang iyon, hindi naman pala tatay mo. Naghahanap ka ng gulo. Nagagalit? Tingnan mo sarili mo. Kung may tatay akong gaya niya, matagal na akong nagpakamatay. Paano kung tulungan kitang kalimutan siya? Hindi mo yan magagawa. Harold! Kung ayaw mong lumaban, okay lang. Bakit mo pinupunit ang gamit niya? Hindi ba dito ka para lumaban sa entablado? Sige. Basta patunayan mo muna na kaya mo yung mga alipores ko. Ako ang lalaban sa iyo. Paolo, huwag kang padalos-dalos. Ito na ngang pananakot? Harold. Ngayon ay gagawin kitang bayaran ang iyong kasalanan. Paolo. Ang mga taong ito ay hindi ordinaryong tao. Lahat sila ay mga magagaling na manlalaban. Sinira niya ang mga gamit ng tatay ko. Hindi ko siya palalampasin. Oo, nakarecover ka na ng lakas mo. Pero tingnan mo ang mga kalyo sa kanilang mga kamay. Kung walang 10 taon, hindi mo iyan mapapaunlad. Kahit manalo ka, mauubos ka talaga. Paano mo lalabanan si Harold? Huwag kang mag-alala. Kaya ko na ito. Hindi ka matanda, bata, pero siguradong gusto mong mamatay. Hindi pa doon sa mga basurang dinurog ko sa ilalim ng aking mga paa. Pati na ang tatay mo. Malaking basura. Nagbunga ng maliit na basura. Bata, saring na ito. Buhay o kamatayan? Kung natatakot ka, may oras ka pa para umatras. Hindi masama. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay lumuhod at yumuko bilang paghingi ng tawad at sabihin, Lolo, mali ako. Patawarin mo ako. Pagkatapos ay palalayain kita. Tingnan mo siya. Sino subukang magpakatigas tulad ng iba? Ngayon tingnan mo. Sinasampal siya sa mukha. Paolo, pwede kang lumaban sa ring. Ngunit hindi ka dapat magsugal gamit ang iyong buhay. Tama iyan, Paolo. Marami pang pagkakataon. Hindi na kailangang itapon ang iyong buhay.
Bukod dito, ang espiritu ng iyong tatay sa langit tiyak nagugustuhin na mabuhay kang mabuti. Ang kaaway ng magulang ay hindi dapat payagang mabuhay sa iisang langit. Kung hindi ko ito ipaghiganti, paano ko haharapin ang mabuhay ng isa pang araw? Buhay o kamatayan? Tama. Siya. Mabuti. May tapang ka. Kaya paano mo gustong lumaban? Isa-isa? Ibig mong sabihin, pumili ng isang kalaban? Tama? Pagkatapos pumili ka. Ibig kong sabihin, ako lang ang haharap sa inyong lahat. Bata, akala mo ba talaga na ang mga lalaki na pinalaki ko ay pawang mga palamunin lamang? Sinasabi ko sa iyo, sa kanila, ang pinakamahina ay nasa antas ng Doc Campeon. At ikaw, hindi ka man lang karapat-dapat na dilaan ang kanilang sapatos. Kailan tayo magsisimula? Ginoo, sabihin mo lang, kaya ko basagin ang ulo niya ngayon din. Pagkatapos, magdadagdag ako ng pusta. Pumusta ako ng 1,000. Kung manalo ka, ang perang ito sa iyo. Ang ugali ni Harold ay pangit. Ngunit, talagang hindi ko kaya ang kanyang asal. Kumusta ako ng 2,000? Gusto mong magpakamayaman, ha? Tingnan natin kung gaano ka kagaling. Kumusta ako ng 5,000? Kumusta ako ng $1? Panalo ako. Hindi mo alam kung kailan titigil. Yan ang butterfly step. Atake at depensa sa isa. Paolo, mag-ingat. Ayos lang. Larong pambata. Ay naku, Masyado kang mabagal. Tara. Muli. Paolo, ganda ng laban. Mukhang minamaliit ko siya. Nagpapabobo ang lalaking to. Mga pre, sabay tayong umatake. Sumang-ayon tayo sa patas na laban, pero gumagamit ka ng punyal. Wala kang hiya. Kayong mga Sa tingin mo kaya mong patayin ako gamit lang ang isang punyal? Ngayon. Ikaw naman. Ngayon. Ikaw naman. Susunod. Ipapakita ko sa iyo. Ang pagsira ng aking mga litrato, ang pag-insulto sa aking ama, ay may kahihinatnan. Makipaglaban sa 5 ng mag-isa. At kaya mong tumayo. Bata, ang iyong pagganap. Talagang nagulat ako. Malaki ang taya ko. Ngayon wala na akong pera. Lahat na wala. Bata, sinadya mo yun, di ba? Magpahinga ka. Basta pumasok si Harold, patay siya. Kapag nangyari yon, ang pera ay atin. Tama. Sa paglipas ng mga taon, ang mga namatay sa ilalim ni Harold umaabot ng hindi bababa sa 100. At bawat isa sa kanila ay isang magaling na manlalaban. Paolo, baka kalimutan mo na lang. Hindi na kailangan. Paolo. Katatapos mo lang lumaban, at ngayon lalaban ka na naman. Kaya mo ba? Magpahinga ka. Sige. Ayaw kong sabihin ng mga tao na ako, Harold, ay nanalo ng hindi patas. Kaya pala mag-ama kayo.
Noon, siya ay katulad mo lang matigas. Pero sa huli, siya ay natumba sa lupa dahil sa akin. Hawak ang aking binti, umiiyak at sumisigaw para maawa. Ano ang sinabi niya? Mayroon akong anak. Hindi ako pwedeng mamatay. Hinahanap mo yon. Galing mo. Patayin siya. Gumagamit ka ng mga madadaya na galaw. Nakakasura. Batang babae, ako ang nagpapatakbo dito. Kung sinabi kong pwede, pwede. Kung ayaw mo, pwedeng hindi ka na lumaban. Paolo, si Harold ay napakasamang tao. Ginagamit niya lahat ng maruruming trick sa libro. Kailangan mong mag-ingat. Harold ng mga... Tara na. Ituloy natin. Paolo. Ang mga atake ni Harold ay hindi mahulaan. Itong bata, hindi man lang makariyak. At maglalakas loob pa siyang lumaban, para na siyang patay. Ikaw at si Carlo, talagang mag-ama. Ang isa mahilig magtago, ang isa mahilig umiwas. Ano ba ang pinagkaiba niyan sa mga daga sa imburnal? Anong sinabi mo? Hindi ka masaya? Tara, subukan mo akong patayin. Sa wakas, nakagat ang pain. Imposible. Natalo. Natalo talaga ang boss. Harold, natalo ka. Ang pera ko, hindi ka ba ang hari ng pulubi? Tumayo ka at lumaban. Anong hari ng pulubi? Ngayon, iisa lang ang hari. Iyan ang tropa ko, Paolo. Inaamin ko na nanalo ka. Huwag kang lalapit. Umalis ka. Ginamit mo ang pagkakahawak na grapple para ma-dislocate ang mga buto ng tatay ko. Ngayon, palalasapin kita. Benyo, bigo ang misyon. Ako, Ang mahalaga lang sa akin ay resulta. Walang dahilan. ang lakas ni Paolo ay mas mataas kaysa sa akin. Kaya, ang misyong ito, susuko na ako. Dino, sa tingin mo ba ako si Benjo? Kailangan ng maliit mong pera? Dahil hindi siya maaaring mamatay. Kung gayon ang iyong pamumuhay, ay walang kahulugan. Ikaw, Boss. ang anak ng aking nakatatanda, ay kahanga-hanga. Tulungan mo si Harold. Oo nga pala. Dalhin mo siya sa akin pabalik. Gumamit ka ng susi na nagpalis ng mga buto ng tatay ko. Ipapadama ko sa iyo. Kahit patayin mo ako ngayon, si matandang Carlo hindi na mabubuhay. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka. Patayin mo ako? O kaya'y, gaya ng ginawa ko sa tatay mo, gagawin kitang manabik na mamatay, pero hindi ka mamamatay. Anong ginagawa mo? Pinatay mo ang tatay ko. Anong akala mo ang gusto kong gawin? Hindi. Hindi ko pinatay ang tatay mo. Ang mga sugat ng tatay ko ay katulad ng kay Noel at itinatanggi mo pa. Tungkol dito, ako, Ako, sa totoo lang,
Noong panahong iyon, hindi lang binali ko ang kanyang mga buto, kundi pinutol ko rin ang mga litid sa kanyang mga kamay at paa. Para siyang langgam, gumagapang sa lupa. Alam mo ba kung gaano siya kadesperado? Gusto mo yan? Siya, hindi mo siya pwedeng patayin. Sabi mo hindi siya pwedeng patayin, kaya pakakawalan na lang natin? Sino ka ba sa tingin mo? Salamat, Luna. Sino ka? Isang taong gustong malaman ang pangalan ko, maging isa sa atin o isang patay na. Sigurado ka bang gusto mong malaman? Iris! Tingnan mo siya. Ang pagsasalita ay isang bagay, pero siya ay nagiging pisikal na. Siya ay isang taong hindi natin dapat pagtripan. Buboy, dito ka lang. Tatawag ako ng backup. Kaya mula sa sinasabi mo, gusto mo siyang kunin? Bukod sa pagliligtas sa kanya, gusto kang makita ng amo namin. At gusto niyang isama kita pabalik. Luna, bakit nandito ang baliw na babaeng iyon? Ibig mong sabihin ng Black Widow? Narinig ko na ang lakas niya ay kabilang sa nangungunang 10 sa mundo. Bata, sandali lang. Isasama ka ng aking Luna pabalik at pagkatapos ay dahan-dahan kitang pahihirapan. Hindi mo ako madadala. Siya. Hindi mo rin siya madadala. Mukhang ayaw mo sa tama, kaya mapipilitan kang magparaya. Ikaw lang? Sa tingin mo, mapipigilan mo ako? Wala akong laban sa iyo sa boxing. Pero, pagdating sa pagpatay, wala kang laban sa akin. Bakit wala pa si Iris? Bata, wag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung susuko ka ngayon din, hindi kita sasaktan. Bigyan mo ako ng pagkakataon? Ang amo ni Luna ay ang kilalang si Benjo. Ano ang ginawa niya para magpadala siya ng mga tao para hulihin siya? Mahulog sa kanilang mga kamay. Ang batang ito, swerte na kung makalabas ng buhay. Masyado siyang mayabang. Baka sa susunod matuto siya. Si Benjo pinadala si Luna para iligtas si Harold. Maaring. Ang bagay na ito. Talaga. Ang pagkamatay ng aking ama noong nakaraan ay may kinalaman kay Benjo. Hoy, pare. Nakapagdesisyon ka na? Sinusubukan mo akong paurungin. Medyo masyadong walang respeto sa akin. Naghahanap ka ng patay. Sandali lang. Sandali lang. Iris, sa wakas ay bumalik ka na. May awayang malapit ng maganap. Iris, bakit ka umakyat? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ngayon, walang magdadala sa'yo palayo. Ikaw pala. Luna, kilala niyo ang isa't isa? Siya ang pangalawang anak na babae ng pamilya Lawford. Sa samahan ng boxing ng kampeon, ang babaeng amo. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo at may panahon ka pa para mag-alala sa iba. Ang pamilya Lawford. Sa loob ng maraming taon, sa mga internasyonal na kompetisyon, hindi sila nagpakita. Kung hindi mo alam, iisipin mo na patay na silang lahat. Ikaw, Ano, Iris? Mali ba ako? Mahal kong kapatid na babae, kapag nakikialam ka sa iba, tingnan mo ang sarili mo at tingnan kung ikaw ay may kakayahan. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo at abala ka pa sa iba. May nagiging mapagligtas. Hindi mo naman ako sasaktan, di ba? Luna, sabihin ko lang, tigilan mo na ang pagsayang ng iyong hininga. Turuan mo siya ng leksyon. Patas, sapat, Paolo, maghanap ka ng pagkakataon at umalis ka rito. umalis na. Wala sa inyo ang aalis. Gusto kong makita kung sino ang mga ngahas na hawakan sila ngayon. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na hawakan siya. Marco, Anong ginagawa niya rito? Tingnan natin kung ano ang balak nila. Anong sinusubukan nilang gawin? Simula noong huling beses, natapos ang paligsahan ng Hilaga at Timog, si Marco ay halos hindi na nagpakita sa publiko at ang pamilya Law ay laging pinangangasiwaan ni Baron. Hindi inaasahan na sa pagkakataong ito,
siya ay talagang darating. Narinig ko si Marco ay nakikipaglaban, sining panlaban, taekwondo, bihasa siya sa lahat. Noong mga nakaraang taon, nalampasan pa niya ang lahat ng mga masters at nanalo ng Grand Slam. Dahil nandito siya, ang mga taong ito mula sa hilagang lalawigan ay malamang na walang pagpipilian kundi tumakbo. Tay, Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Bumalik ka at sabihin kay Benjo, ang taong ay dadalhin ko siya ngayon. Kung hindi siya pumayag, siya ay maaaring pumunta sa Pamilya Lo para hingin siya. Marco, si Paulo ay isang ordinaryong empleyado lang ng iyong anak, isang karaniwang staff. Talaga bang paninindigan mo siya? Ano? Ang ibig mong sabihin gusto mong subukan ang matandang ito. Magkaroon ng kaunting sparring? Tara na. Sandali. Paolo. Marami pang oras. Hindi na kailangan magmadali ngayon. Iris, tungkol sa nangyari noon. Gusto kong ako mismo ang humawak. Pwede kang umalis. Pero siya ay hindi. Pwede ka nang umalis. Pero siya, hindi. Paolo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero, ang Luna na ito ay hindi basta-basta. Natatakot ako na siya. Oo, Paulo. Baka dapat na nating bitawan yan. Ang nangyari noon. Malalaman ko ang totoo ngayong araw na ito. Bata, ang tanging dahilan kung bakit ako pumunta ngayon ay dahil sa aking anak. Kung patuloy kang magdudulot ng gulo, walang makakapagligtas sa iyo. Gusto mo siyang saktan? Sige, kailangan mo muna akong daanan bago siya. Kung ganoon, patawarin mo ako. Bata, kahit tawagin mo pa si Marco, ano bang magagawa niya? Kung hindi mo malalampasan ang bantay ni Luna, hindi mo ako mapapatay. Ano? Sumusuko na agad? At magtatanggal ka pa ng sapatos? Balak mo bang gamitin ang amoy ng paa mo para patayin ang Luna ko? Luna ko? Bigyan mo pa siya ng 10 taon. Hindi pa rin niya matatalo si Luna. Sasabihin ko, sa loob ng 3 segundo, mapapaluhod siya at susuko. Mas maganda ang walang sapatos kaysa may sapatos. Totoo. Hindi, iyan ay isang galaw mula sa sinaunang Muay Thai. At ang paglalakad na walang sapatos ay nagbibigay daan sa iyo na maramdaman ng buo ang ibabaw ng paghampas. Pinapataas nito ang lakas ng pagsabog. Sinaunang Muay Thai. Tama. Boxing at sinaunang Muay Thai, talagang sorpresa sa akin ang batang ito. Hindi nakakapagtaka na ikaw, munting babae, ay nagpumilit na protektahan siya. Akala ko madali akong mananalo. Pero ngayon oras na para sa akin na ibigay ang lahat ko. Ang iyong Muay Thai ay ganap na sinupil ng akin. Oras na para tapusin ito. Patay na ang bata ito. Hindi ko naisip na ang Tai Chi ni Luna ay umabot na sa ganyang antas. Natatakot ako na kahit ako ay kailangan pang iwasan ang talim niya. Paolo, mag-ingat ka.
Paghahampas ng tuhod at pihit ng hakbang. Paano mo alam ang Tai Chi? Si Harold ay tatakbo na! Ikaw? Tatakas ka? Tumatakbo ka ba? Bata, gusto mo ba akong tapusin? Ang pagpatay ay dapat bayaran. Tama lang. Mamatay ka. Sige, pinilit mo ako. Paolo. Okay ka lang. Huwag mo akong patayin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Harold, kung magsasalita ka ng kahit isang salita ngayon, hindi ka pakakawalan ng amo. Kung hindi ako magsasalita, hindi mo ba akalain ang batang ito ay hahayaan akong umalis? Sa totoo lang, ang tatay mo noon ay mukhang malala pero hindi naman nakamamatay. Sa tingin mo maniniwala ba ako sa'yo? Hindi ko naman siya pinatay. Ang pumatay sa kanya ay... Hi. Tigil. Ang lapit na. Paolo. Gusto mong ipaghiganti ang iyong ama. Naiintindihan ko, pero naisip mo na ba? Kung may ambush dito ngayon, ano ang gagawin mo? Pasensya na, Iris. Nagpadala ako sa emosyon. Paolo, sa susunod, siguradong mahuhuli natin siya. Kamakailan, malapit na ang paligsahan ng Hilaga at Timog. At sa labas, hindi payapa. Iris, dalhin mo sila sa bahay upang manatili. Mas ligtas doon. Si Paolo, ang nangyari ngayon, ako, Luna, ang tatanggapin. Sa susunod, hindi ka na magiging ganyan kaswerte. Hindi ko siya pinatay. Ang pumatay sa kanya ay... Pinatay si Harold. Parang hindi nagulat si Luna. Kailangan kong alamin ang totoo. Teka, umalis na siya. Saan ka hahanap? Pero, Sa 5 araw sa lungsod ng ulap taunang paligsahan ng Hilaga at Timog. Si Benjo ay naghahanda. Umaasang manalo at muling simulan ang plano ng IPO. Kaya, siguradong papayagan niya si Luna na sumali. Maaari mo siyang tanungin sa oras na iyon, hindi pa huli. Tay, huwag kang mag-alala. Siguradong ipaghihiganti kita. Papalapit na ang paligsahan ng Hilaga at Timog. At ang iyong kapatid, sa lahat ng pagkakataon, sa kritikal na sandaling ito, binigo ako. Paolo, wala si Baron dito. At si Aldrin na yan ay masyadong pabigla-bigla para sa paligsahan ng Hilaga at Timog na ito. Nakasalalay na lahat sa iyo. Gagawin ko ang aking makakaya. Ginoo, may tao mula sa lungsod ng Ulap Fight Club dito. Bakit sila nandito? Iris, ihatid mo muna si Paolo at ang iba upang magpahinga. Iris, sabi ng tatay mo, sino ba si Aldrin na iyan? Siya. Iris. Hindi mo man lang kami sinabihan na babalik ka. Sabihin mo sa akin ng maaga. Sana, pinasundo na kita sa aking junior. Oh, Iris, si Aldrin ay nagnanais at naghihintay. Sa wakas, nakabalik ka na. Sa pagkakataong ito, bumalik ako. Upang tulungan si Paolo na maghanap ng isang tao. Kaya hindi ko sinabi sa pamilya. Paolo. Kaya ikaw pala iyong nag-overestimate sa sarili? At naging dahilan para si Iris ay habulin? Iyong Paolo? Sino ang tinatawag mong overestimated? Ang bagay na iyon ay walang kinalaman kay Paolo. Siya nga pala. Aldrin. Ang kapatid ko ay nasugatan at naospital. Sa pagkakataong ito, si Paolo ang papalit sa kanya at sasama sa iyo upang lumahok sa paligsahan ng Hilaga at Timog. Ano? Iris, papayagan mo siyang sumama? Hindi ba iyon parang hihilahin lang si Aldrin pababa? Naniniwala ako sa kakayahan ni Paolo.
Iris, ang paligsahan ng Hilaga at Timog ay puno ng mga bihasang mandirigma. Hindi lang ito tungkol sa paniniwala. Paano kung ganito? Kung kaya niya. Makatiis sa ilalim ko sa loob ng 3 segundo, saka ako maniniwala sa kanya. Walang interes. Bata, akala mo ba nagtatanong ako? Aldrin. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Aldrin, si Paolo ang bisita natin. Ang ginawa mo ay sobra na. Pinahanap ka niya, na ospital si Baron. Ako ba ang lumampas? Tsaka, malapit na ang torneo. Pagbigay sa kanya ng konting gabay. May problema ba doon? Salamat sa alok. Pero hindi ko kailangan ang gabay ng kahit sino. Ikaw, na pumasok sa likod ng pinto. Nagmamataas ka pa? Kung hindi dahil sa master na nagpabaya kay Iris, sa tingin mo, deserve mong lumaban? Tama na. Pinili ng tatay ko si Paolo dahil natalo niya sina Harold at Luna. Wala akong kinalaman doon. Iris, kahit na sinusubukan mo siyang ipagtanggol, hindi mo kailangang magsinungaling. Tingnan mo siya. May tapang ba siyang aminin iyon? Hindi mali si Iris. Bakit ko ba hindi aaminin? Imposible. Inamin mo talaga, ang Haring Pulubi na si Harold, ang Black Widow na si Luna, sila dalawa ay mga magagaling na manlalaban sa Hilagang Lalawigan. Ikaw, hindi ka man lang karapat-dapat magdala ng kanilang sapatos. Uy, ikaw! Tama. Ikaw ang anak ni Carlo, di ba? Narinig ko. Ang tatay mo ang nagsalita ng walang pakundangan noon at naging lumpo. Ano, gusto mong sumunod sa yapak niya? Hinahanap mo yan. Patay ka na. Paolo. Aldrin, nagkamali lang siya. Ngayon, papagsoriin ko siya sa'yo. Minsan, hindi sapat ang paumanhin. Ito ang gumagana. Gusto mo ng away? Sige, gawin mo. Aldrin, para sa mga tulad niya, ako na ang bahala. Oy, dahan-dahan lang. Para kay Miss Iris, magtira ng mukha. Huwag kang mag-alala. Sakto lang gagawin ko. Masindak pero hindi masasaktan. Parang ang lakas ko ay napipigilan niya. Sinabi ko sa'yo na dahan-dahan lang, hindi para makipaglaro sa kanya. Sige, tumigil ka na sa kakalaro. Ipakita mo sa amin kaya mo. Bata, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang kawalan ng pag-asa. Gusto mo pa bang lumaban? Sige, tuloy mo. Okay ka lang? Relax lang, nagpigil ako. Natulala pero walang sakit, di ba? Aldrin, ako. Nakakahiya. Mamaya, tumakbo ka ng dagdag na 10 kilometro. Kung di mo matapos, walang tulog. Paolo, talagang hinahanap mo to. Tama na. Guro, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, yung braso mo wala na sana. Hindi ka nag-eehersisyo ng boxing. Palagi mo akong ginagawa ng problema. Humingi ka ng tawad kay Paolo. Hindi ako yon. Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Okay lang. Paolo, yung nangyari ngayon, huwag mong dibdibin. Ayos lang. Perpekto. Nandito na lahat. Magsasalita ako. Kanina lang, nagpadala ng hamon ang lungsod ng Ulap Fight Club. Gusto nilang makipag-agawan para sa koota ng pamilyang Lawford. Lungsod ng Ulap Fight Club. Hindi ba sila malapit ng mabangkarote? 6 na buwan na ang nakalipas. Bigla silang nabuhay muli. At unti-unti nilang inaagaw ang negosyo ng pamilya Lawford. Sa mga natuklasan ko, malamang si Benjo ang may pakana. Siya na naman. Ang mga patakaran ng Timog Lungsod. Kailangan nating sundin. Kaya, bukas, bahala na kayo. Si. Sige, gabi na.
magpahinga na kayo. Baron, wala ka pa bang balita tungkol sa 10-time champion, ha? Nagpapahanap ako sa mga tao. Pero Sa ngayon, tila, si Paulo ang ating pag-asa. Marco, tagal na tayong hindi nagkita. Parang hindi ka pa rin nagbabago. Hector, sobra naman kayo. Halika, maupo ka. Paolo. Siya ang may-ari ng lungsod ng Ulap Fight Club, si Hector Xue, kampiyon ng Sun Show sa mundo. Tapos lumipat siya sa free fighting. Dahil ang sistema ng teknik niya ay hindi bagay at hindi sapat ang lakas ng suntok niya. Nagretiro siya pagkatapos ng ilang taon. Tapos pumunta siya sa lugar ng tropa ko. Sa lugar ng tropa mo para saan? Ito. Bakit nandito si Luna? Siya nga talaga. Narinig ko hinahanap mo ako. Yung pumatay kay Harold kahapon, sino siya? Siya iyon. Kung sasama ka sa akin, sasabihin ko sa iyo. Paolo, huwag kang pumayag sa kanya. Bunso, ako ang espesyal na inimbita na consultant ni Hector. Kung mangangahas kang kumilos, lahat ng tao dito ay hindi makakatakas. Kawawa naman. Una may hamon, ngayon nag-hire pa ng konsultan. Paolo, sa tingin ko ikaw ang target nila. Kung gusto nila lumaban, handa ako palagi. Handa na ako kahit kailan. Ang kakayahan mo ay walang espesyal, pero ang bibig mo talagang malaki. Hindi ikaw, ano? Ikaw, taba? May problema ka ba? Tara, lumaban tayo. Aldrin? Hector, tigilan nyo na ang laro. Marco, magsimula na tayo. Draco, oras mo na para sumikat. Relax lang. Itong si Paulo, itong si Reyna. Kaya kong baliin ang leeg niya na parang sanga. Sino si Paulo? Lumabas ka at mamatay na parang mabait na bata. Pamilyar ang boses na iyon. Kung may lalaban, ako yon. Isa ka lang kapalit. Bakit ka nakikialam? Bata, dilat mong mabuti ang mga mata mo at manood ka at matuto. Aldrin, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Panoorin mo lang ako. Sasaktan ko siya ng sobra. Iiyak siya sa nanay niya. Ikaw si Paulo? Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. This, kung hindi, umalis ka na. At suot-suot yang pangit na maskara. Akala mo ikaw ay isang prinsipe ng saya? Anong sinabi mo? Sinabi ko ang tiyuhin mo. Patay ka na. Siya iyon. Amo, talagang hindi ko maintindihan. Maaring malakas si Paolo? Pero hindi kailangan na si Draco umalis sa laban ng World Champion Boxing. Bumalik ka. Kung ang kumpanya ay makakapag-go public, muli ay nakadepende lahat sa paligsahan ng Hilaga at Timog. Kaya talagang hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Siya dapat mamatay. Kung mamatay si Paolo, ang pamilya Lawford ay tiyak na hindi ito palalampasin. Ang pamilya Lawford ay parang mga tipaklong pagkatapos ng taglagas. Hindi na magtatagal ang pagtatalon. Kapag nanalo tayo sa kampyonato at matagumpay na nag-go public,
ang pakikitungo sa kanila ay magiging madali lang. Naiintindihan. Siya nga, Paolo, kilala mo siya. ang tawag sa kanya ay Draco. Narinig ko na ang kanyang reputasyon. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay napakalupit. Si Aldrin ay tiyak na hindi katapat niya. Mukhang wala kang espesyal. Gusto mong umiwas, di ba? Paano nangyari iyon? Ngayon, gagawin kitang umiwas ng husto. Aldrin, sumuko ka na lang. Aldrin, Aldrin, bilis. Ikaw, sigurado, si Paul. Umakyat ka at harapin ang iyong kamatayan. Tara, patay ka na. Paano mo tumama ng ganyan? Paano ko ipapaliwanag sa kanila? Marco, pasensya na. Sorry talaga. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga bayarin sa ospital ng estudyante mo. Ako, Hector, ang sasagot lahat. Hector, ang estudyante ko, kung may mangyari sa kanya, babayaran mo to. Sa edad mo, galit ka pa ba? Alagaan mo ang sarili mo. si Aldrin ay nasa problema na. Hindi ako pwedeng manood lang at hayaan kang mapahamak. Tay, Tayo. Sumuko na. Teka lang. Gusto mong malaman sino ang pumatay kay Harold, tama? Anong ibig mong sabihin? Saktan mo siya. At sasabihin ko sa iyo. Itong bata maniniwala ba siya? Siyempre, oo. Dahil siya, walang pagpipilian. Paolo, baka dapat mong kalimutan na lang ito. Sinabi ko sa'yo. Dahil gusto niyang makipag-away. Tatapusin ko ito hanggang sa huli. Paolo, Iris, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ako. Gaya ng inaasahan ng anak ni Carlo. Ang lakas ng loob. Bata, hindi mo naman talaga iniisip na mananalo ka, di ba? Kung hindi mo subukan, paano mo malalaman? Junior, Junior, tingnan mo ang itsura mo. Noong araw, kung hindi mo ako sinuway, hindi ka mamamatay ng napakalupit. Pero ikaw ay walang awa. Ngunit hindi ako maaaring maging walang dangal. Huwag mag-alala, malapit na akong mag-utos na dalhin ang iyong anak pababa para makasama ka ng maayos. Ito! Ay isang raw na iwan. tatay, sa palagay mo ba, may tsansa si Paolo? Mahirap sabihin, Anong ibig mong sabihin? ang lakas ni Draco ay hindi matatawaran. Pero ang batang si Paolo ay hindi ganoon posible. Mukhang Marco ay sobrang tiwala sa kanya. Talo ka. Sinong nagsabing talo ako? Ulit? Mali ang paghinga mo. Patuloy kang lumaban. Walang saysay.
Ang kanyang sakal mula sa likod habang nakatayo ay nakalock na. Natalo si Paolo. Pareho ka pa rin noong 10 taon na ang nakaraan, napakawalang hiya. Ano ang ibig sabihin yan? Paolo. Ngayon, oras na para tuparin ang iyong pangako. Ngayon, oras na para tuparin ang pangako mo. Bastos, pakawalan mo na siya ngayon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pananakit sa iyo. Hector, matanda ka na. Bakit ka nanggugulo sa bata? Eto, babayaran namin ang ospital niya. Babayaran namin ang ospital niya. Ikaw? Nagbago na ang isip ko. Ikaw? Pakawalan mo siya ngayon at sumuko ka agad. Saka ko sasabihin sa iyo. Binabawi mo ang salita mo. Paolo, huwag ka nang maniwala sa kanya. Paolo, ikaw huwag kang maniwala sa kanya. Marco, masaya kong kukunin ang pwesto mo sa torneo. Nanay mo siya, alam mo ba? Sinabing bitawan. Kaya bitawan, nakakaawang pagkatalo. Bata, kahit gaano ka katatag, ano bang magagawa mo? Kailangan mo pa ring sumunod ng walang reklamo. Ano pa ang hinihintay mo? Sumuko ka na. Kailan ko sinabi na susuko ako? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Walang karapatan. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Wala. Paolo, Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. lakas ng loob mo. Pinatay ko si Harold. Anong sinabi mo? Hindi lang iyon. Ang tatay mo, pinatay ko rin siya. Imposible. Wala naman galit ang tatay ko sa iyo. Paano mo siya pinatay? Dahil karapat-dapat siya. 10 taon na ang nakalipas. Pinatay niya sa suntukan ng aking nobyo sa ring. Dapat alam na niyang darating ito. Ang tatay ko ay tiyak na hindi ganong klaseng tao. Noon, nakita ko ito mula sa upuan ng napakalinaw. Hindi ka naniniwala sa akin. Tanungin mo siya, kung ako ba'y nagsisinungaling? Pag-usapan natin ito sa bahay. Guro Marco, tungkol sa nangyari noon. Paolo, ang nobyo ni Luna ay talagang namatay sa kamay ng iyong ama. Gayunpaman, ang buong bagay na ito, mula simula hanggang wakas, ay napakakakaiba. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos, ang tagapagayos ay hindi nag-announce ng resulta, kundi direktang isinisi sa iyong ama. At may nakakita kay Benjo sa locker room na nag-i-inject ng droga sa nobyo ni Luna. Sinasabi mo bang pagkalason sa droga? Huwag kang mag-alala. Napatanong na ako kay Baron na mag-imbestiga. Kung walang magiging problema, sa araw ng torneo ng Hilaga Timog, dapat may resulta na. Tatay, huwag kang mag-alala. Tiyak kong ang mga nanakit sa iyo ay dadalhin lahat sa hustisya. Paolo, para sa paligsahang north-south na ito, huwag mong masyadong pressure ang sarili mo. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Kung tutuusin, ang koponan ni Benjo ay puno ng malalakas na manlalaban. Maliban na lang kung mahanap natin ang 10 beses na kampeon. Kung hindi, maliit ang tsansa. Ang 10 beses na kampeon? Tama. Hinahanap ko siya sa lahat ng mga taong ito. Ngunit hindi ko siya mahanap. Tito Luo,
Sa totoo lang, ako si Paolo. Tatay, Iris. Ano ang ginagawa mo rito? matagal na akong hindi nakakabalik sa lungsod ng ulap. Gusto kong lumabas at mamasyal bukas. Sumama ka sa akin. At magpahinga ng kaunti. Kailangan kong mag-practice ng boxing. Tatay, Mahalaga ang pagsusumikap, ngunit kailangan mo ring magpahinga. Balansihin ang trabaho at pahinga, alam mo. Sasama ako sa iyo. Paolo. Ano ang pakiramdam mo? Mas mabuti, sa totoo lang. Pero mas nakakapagod ito kaysa boxing. Mas nakakapagod kay sa boxing? Sa palagay ko kayo talagang hindi mahilig mamili. May isang homestyle na restaurant sa baba. Masarap ang pagkain doon. Hayaan mo akong dalhin ka doon. Magandang pagkakataon para magpahinga. Tara na. Amo, nakita na namin ang target. Mabuti. Sa lahat ng paraan, dapat nating alisin si Paulo. Naiintindihan. Hindi maganda. Nasa panganib si Iris. Mag-ingat. Susing Agila. Mukhang taga-hilagang lalawigan, masyado kang madaldal. Kumusta na? Nahanap na sila. Lahat sila ay mga profesional na mamamatay tao mula sa hilagang lalawigan. Hindi tayo matatalo ng mga ito, kaya sila naglalaro ng marumi. Talagang walang hiya. Tama iyon. Hindi natin sila dapat pakawalan. Iris, kung mawalan man siya ng kahit isang hibla ng buhok ngayon, ipapabayad ko kay Benjo ng dugo. Ginoo, huwag kang mag-alala. Dahil nandyan si Pei Feng, magiging maayos ang dalaga. Sana. Bakit wala namang tunog sa loob? Kung walang magiging problema, ang lalaking iyon siguradong patay na. Paanong naging posible? Okay lang ba kayo? Ang braso ko ay nasugatan ng punyal. Wala namang seryoso. Ngayon, buti na lang nandoon si Paolo. Kung hindi, maaaring naging sakuna. Ang taong hinahanap nila ay ako. Nasali ka ng walang dahilan. Kung may nangyari, hindi ko magagawa na sumagot kay Tio Luo. Basta't maayos ang lahat, iyon ang mahalaga. Nalaman mo ba kung sino ang nag-utos? Uminom sila ng lason at nagpakamatay. Naglakas loob na sa aking teritoryo, pumatay ng tao. Ang utang na ito, aayusin ko sa paligsahan ng Hilaga at Timog, kay Kai Shubao, minsan, at para sa lahat. Ang dalawang mamamatay tao mula sa Hilagang Lalawigan. Nabigo. Paano nangyari iyon? Sila ang pinakamalakas na mamamatay tao sa itim na pamilihan. Minamaliit natin ang lakas ng batang iyon.
Kaya ang nalalapit na paligsahan ng Hilaga at Timog, ano ang gagawin natin ngayon? Ito ang pag-aari ng kumpanya bagong binuo na gamot. Isang tableta lang ay makapagpaparamdam sa iyo sa loob ng 10 minuto. Walang takot sa sakit at tataas ang iyong lakas. Nang 2 beses, kapag dumating ang paligsahan ng Hilaga at Timog, iyon ang araw ng kanyang kamatayan. At gayon din ang iyong araw ng paghihiganti. Paulo, ngayong gabi, inilagay ko ang aking ipon sa buhay lahat sa iyo. Hindi ka pwedeng matalo. Matalo? Kung matalo ka, ngayong gabi, magkikita tayo sa rooftop. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan na malugi. Sige, natutuwa naman ako. Paolo? Ngayon, swertehin ka sana. Lagi naman akong swerte. Kaya, baka madismaya ka. Talaga? Gusto kong makita kung paano ka mananalo mamaya. Sa halip na masyadong mag-alala sa iba, bakit hindi mag-alala ka pa ng kaunti tungkol sa iyong sarili? Pagkatapos ng lahat, ang utang nating dalawa, kailangan pa ayusin ng maayos. Hintayin mo munang manalo ang pamilya ng Lawford bago tayo mag-usap. Mga kababaihan at mga kagalang-galang, Hilaga laban Timog labanan ngayon. Magsisimula na. Mula noong huling paligsahan, ang Timog Lalawigan na panalunan ang kampyonato. Susunod, ang Hilagang Lalawigan ay hahamon sa kanila. Susunod, pakisalubong ang unang kalahok mula sa Timog Lalawigan, Aldrin. Aldrin. Tandaan mo ang itinuro ko sa iyo nitong mga nakaraang araw. Huwag kang mag-alala. Naaalala ko lahat. Aldrin, swertehin ka. Swertehin ka. Pakisalubong ang manlalaban mula sa Hilagang Lalawigan, Luna. Bata, isang talunan na tulad mo naglakas loob na pumunta sa entablado? Hinahanap mo ang kamatayan mo. Sino itong naglalakad diretso sa kamatayan? Hindi pa sigurado. Sige, gawin mo na. Paolo, Aldrin, Kaya ba talaga niya? Kamakailan, pinagsasama ang mga teknik ni Luna, sinasanay ko si Aldrin. Malamang hindi siya mananalo sa laban, pero ang makipagsabayan ay tiyak na walang problema. kaya, bakit mo siya pinayagang sumali? Pinayagan ko siyang sumali para sa karanasan, mabuti iyon para sa kanya. Ipapahayag ko na ang laban opisyal na nagsisimula. Magsimula. Tingnan natin kung gaano kakatagal magtatago. Hindi maganda, Aldrin, kung patuloy siyang umiiwas. Sa huli ay mahuhuli siya ng sorpresa. Paano kung tayo sadyang ipakita sa kanya ang isang siwang? Ganun. Oras na para tapusin ito. Ngayon na. Ikaw. Ikaw ano? Kunin mo ito! Mabuti ito. Ito tinuruan mo ako ng lahat ng ito. Konti lang karanasan sa kompetisyon. Kung si Luna ngayon ay hindi mag-adjust, masasaktan siya. Ito ay Bago ang laban, may isang tao nakakita kay Benjo sa locker room na nag-inject sa kasintahan ni Luna ng droga. hindi maganda. Ano yan? Imposible. Akala mo ba ang mga walang kwenta mong kakayahan ay kaya akong talunin?
Mahusay. Mabuti. Sumusuko ako. Sumuko na ako. Anong nangyayari? Sabi ko, sumuko na ako. Hindi ba pwede yon? Si. Walang problema. Susunod, idinideklara ko ang panalo sa laban na ito ay Luna, Saan ka? Alaman, niloko mo ako. lumaban ako at nagsaya. Hindi sumuko? Para saan? Sumusuko ka lang dahil hindi ka manalo? Wala ka bang tapang? Nakakahiya ka sa Timog Lalawigan? Umalis ka? Akala ko kaya kong manalo, pero hindi ko inaasahan biglang siya nag-astang-astig. Wala talagang laban. Okay lang yan. Ginawa mo ang best mo. Paolo, ngayon, nasa iyo na. Susunod, tanggapin natin ang pangalawang tagapagtanggol, Paolo. Paolo, laban lang! Labanan mo siya. Paolo. Go. Noong nakaraan, natalo ako sa'yo dahil hindi ako handa. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Huwag kang mag-alala. Hindi ka nagbabanta sa akin. Ah, siya nga pala. Yung iba na ang sitwasyon na sinabi mo, ibig bang sabihin? Doping? Ikaw. Sumusumpa ako, Paulo. Papagbayarin kita sa mga sinabi mo. At magbabayad ka. Sumpa ko, Paulo. Gagawin ko ang bawat salita na sinabi mo magbabayad ka ng mahal. Sige, susunod, ang laban na ito opisyal na magsisimula. Sa bilis mo, hindi mo ako tatamaan kahit kailan. Hindi mo ba nararamdaman na kakaiba ang kilos ni Luna? Ang kanyang lakas at bilis parang nadagdagan ng ilang beses. At ang kanyang buong pagkatao ay nahulog sa isang estado ng kasabikan. Kasabikan? Ibig mong sabihin, Tama yan. Tiyak na uminom siya ng ilang uri ng ipinagbabawal na sangkap. Kung hindi, walang paraan sa ganoong kaikling panahon na siya ay magbago ng ganito. Kaya, si Paolo ay nasa panganib, di ba? Sa bilis mo, hindi mo ako tatamaan. Tara. hindi maganda. Hindi maganda. Malinaw na ikaw ay ng aking lakas at bilis na supil. Paano nangyari iyon? Talagang sinupil mo ako. Pero simula nang ikaw ay uminom ng gamot na iyon, nagkaroon ka na lang ng mga atake na likas. Nakalimutan mo ang mga teknik ng Tai Chi. Ngayon para kang isang mabangis na hayop. Imposible. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mo ulit. Ang bilis ni Luna ay talagang napakabilis na hindi ito mahuli ng mata. Nagbibiro ka ba? Hindi man lang makita. Paano natin ito lalabanan? Naku, si Paolo ay matatalo. Paolo, ano ang ginagawa niya? Ang Tai Chi ay may espesyal na teknik na tinatawag na pandinig ng puwersa. Pakiramdam ng buto. Pakiramdam ng balat. Pakiramdam ng buhok. Talo ka. Bakit? Uminom ako ng gamot. Bakit hindi pa rin kita matalo? Masyado kang mainipin. Masasaktan mo lang ang sarili mo at ang iba. Hindi. Siguro hindi sapat ang nainom ko. Tama. Iyon na siguro. Sigurado, talagang uminom ako ng kulang. Naubos ko lahat. Talagang hindi kakapantay ko. Luna, ang dahilan ng pagkamatay ng iyong nobyo ay natagpuan na.
Anong sinabi mo? Nahanap ko ang doktor na nagsiyasat noon. Nakuha ang iyong ulat ng autopsiya. Malinaw na ipinapakita nito ang iyong kasintahan. Namatay dahil sa sobra sa isang ipinagbabawal na sangkap na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Kaya wala itong kinalaman kay Carlo talaga. Imposible. Ang aking kasintahan hindi kailanman gagamit ng ipinagbabawal na droga. Totoo man o hindi. Tingnan mo mismo at malalaman mo. Benyo, Noon, siya ang nag-inject sa iyong kasintahan ng ipinagbabawal na sangkap. Bata, ang pagiging masyadong matalino ay hindi magandang bagay. Sino man ang ayaw mamatay, umalis dito. Benjo, bakit mo ako niloko? Ikaw? Akala mo kaya mo akong patayin? Pinatay mo ang aking kasintahan. At niloko mo ako para magtrabaho para sa iyo. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Paolo, paulit-ulit mong sinira ang mga plano ko. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako mapapakali. Lakas ng loob mo. Ano? Gusto mong mamatay ng sabay? Matapang na salita. Kilitin mo ba ako? Ito. Guro, Ikaw. Paano mo naging ganito kalakas? Malamang kapareho ni Luna, parehong gamot. Pinalalakas ang epekto niya. Tama ang hula, pero sa kasamaang palad, huli na. Hindi ko inaasahan na lampasan ng lakas niya si Luna. Paolo, huwag mong sayangin ang pagsisikap mo. Maliban kung ngayon nandito ang hari ng 10 korona, kung hindi, walang makakatalo sa akin. Ang hari ng 10 korona ay matagal nang nawala. Wala nang paraan para mahanap siya. Mukhang ngayon tayo. Lahat ay mamamatay dito. Paolo, sasaluhin kita. Sila'y isama mo at umatras. Hindi na kailangan. Kaya ko siya mag-isa. Ikaw? Paulo, huwag kang magpadala. Ikaw ang hari ng 10 korona. Parang siya ay pamilyar. Siya talaga ang 10 beses na kampeon. Hindi ako makapaniwala na naghahanap kami ng 1 taon. At siya ay nasa tabi namin palagi. Siya ang 10 beses na kampeon. lintik, pare ko, ay ang 10 beses na kampiyon. Siya lang ay isang manggagaya payaso. Huwag mong isipin na makakapag-perform kayo nang magkasama at maniniwala ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin, laban tayo, pagkatapos malalaman mo. Tigilan mo na ang pag-aarte. Benjo, ayos ka lang ba? Ikaw naglakas loob mong lumpuhin ang aking martial arts. Sinabi mong peke ako. Pinatunayan ko ang sarili ko. Anong mali doon? Imposible. Talagang imposible.
Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ako. Paano ba talaga namatay ang tatay ko? Carlo, patay na siya sa loob ng maraming taon. Ngayon, alam mo na. Ano namang maganda sa pag-alam? Sabihin mo sa akin. O hindi. Magsasalita ako. Sa totoo lang, kami ay magkapatid na alagad sa iisang guro, pero siya at ang aming guro ay parehong. Matigas ang ulo na matatanda. Gusto ko siyang isama para kumita sa pag-aayos ng mga away. Pero hindi, siya ay hindi tumanggap ng pera at sa halip ay isinumbong ako. Kaya pinatay mo siya. Tama. Kaya ano? Ang paghadlang sa pera ng isang tao ay parang pagpatay sa kanilang mga magulang. Ang ginawa ko ay mali? Hindi ko inakala, hanggang ngayon. Matigas ka pa rin. Papatayin kita at iyon ay magiging hustisya. Tatay. Ang paghihiganti mo. Sa wakas ay naipaghiganti na kita. Kainan na lang tayo. Si. Paolo. So, ano ang mga plano mo? Nag-iisip ako. Ikaw ay? Kumusta, Paolo? Ako ay mula sa Draco Boxing Team Coach. Gusto kitang imbitahan na kumatawan sa Draco sa isang mahalagang laban. Maaari ko bang itanong, interesado ka ba? Well,